Ang Book of John po, ang layunin po ni John ay ipakilala ang Panginoong Hesus bilang Diyos. John, kaya po, deity of Jesus Christ, ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesus. Sabi ko nga kanina, layunin ni Juan na ipakilala ang Panginoong Hesus na siya ay Diyos. Hindi lang siya ay Diyos, siya ang Diyos. Okay? Si Matthew po, tsaka si Luke, pinakilala po ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng genealogy. Yung mga ninuno, hanggang kay Abraham, hanggang kay Adan. Pero ang pagpapakilala po ni John sa Panginoong Hesus, hindi po siya nagmula kay Adan. Mula pa ng likhain ng lahat ay naroon na ang Panginoong Hesus. Dahil nais ng sumulat, o nais ni John na makilala at malaman ng mga babasa ng kanyang aklat na ang Jesus na kanyang tinutukoy o si Jesus Christ na kanyang pinakikilala sa aklat na ito ay tunay, buhay, at kayang baguhin ang buhay mo. Yan yung gusto niya. Kaya yung isinulat ito. At sa chapter 1 pa lamang po, pinakilala na ni John ang ating Panginoong Hesus sa 7 pangalan. Okay? Umpisahan muna natin sa chapter 1, verse 1 to 3. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Mag-iisip ka, sino ba itong naroon na nung pasimula? Sino ba itong salita? Diba? Ang salita ay kasama ng Diyos. Baka hindi siya Diyos kasi kasama lang siya ng Diyos. Pero hindi doon natapos ang statement niya. At ang salita ay Diyos. Medyo mahirap ito. Pero, sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. At nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ng salita. At walang anumang nalikha ang hindi sa pamamagitan niya. Siguro po kung babasahin niyo ang Genesis, in the beginning, gayon din po ang nais ni John, ng pasimula or in the beginning. Dahil hindi lamang po pinakikilala ni John ang Panginoong Hesus na mula sa lipi ni David, o galing kay Abraham, o galing kay Adan. Ang Panginoong Hesus ay naroroon na bago pa ang simula. Bago pa ang creation. Ang tawag po doon ay from eternity past. Walang pinagmulan. Naroroon na siya. Okay? Sino ba itong salita na ito? Malalaman kung sino ang salita ng babasa pag binasa mo ang verse 14. Nagkatawang tao o naging tao ang salita. Sino po ba ang naging tao? Sino ba ang nagkatawang tao? Nag-iisa lamang po, walang iba kundi ang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesus. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Sabi ni John. Dahil first hand, bilang isa sa 12 piniling apostol, kasama po si John na nasaksihan niya ang lahat. Nakapiling namin siya. Nakita namin ang kanyang kapuspusan. So, pinakikilala ni John na ang Panginoong Hesus ay ang salita ng Diyos. Diba? Sa Genesis, let there be light. Let there be plants. Let there be animals. Let there be land. Diba? So, sabi, ang lahat ay nilikha sa pamamagitan niya. Nung bago-bago ako nag-aaral ng Bible, sabi, nung lilikhain ng Diyos ang tao sa Genesis, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Hindi sinabi ng Bible na lilikhain ko ang tao ayon sa aking wangis. Ang sabi, let us make man, let us. Pag sinabing us, natin, ang ibig sabihin nun, hindi nag-iisa. Likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Sino po ang kausap dito ng Diyos? Walang iba kundi ang anak, ang Espiritu Santo. Isa lang po ang Diyos, tama? Iisa lang ang Diyos.
nasa tatlong persona, kaya likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. So, unang pagpapakilala ni John sa ating Panginoong Hesus, lahat po ito ay nasa chapter 1. Lahat po yan, type na pagpapakilala ni John sa Panginoong Hesus, sa chapter 1 pa lang. Ibig pong sabihin, sa unang kabanata pa lang, actually sa first few verses pa lang, ini-establish na ni John na ang Panginoong Hesus ay Diyos. Siya ang salita ng Diyos, yun yung binasa natin kanina. Siya ang kordero ng Diyos, sabi ni John the Baptist, di ba? Tignan nyo, ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sakripisyo na ibinigay ng Diyos para kanino? Para sa atin. Kasi po, nung panahon ng lumang tipan, iniaalay ang tupa o ang kordero. Ang kordero po, by the way, sa hindi nakakaalam, ang kordero po, ito po yung batang tupa. Lamb. Sheep po yung na medyo malaki na, lamb yung bata or kordero sa Tagalog. At ito po, siya po yung inialay ng Diyos para ipang-tubos o ipangbayad sa atin. Pantubos para tayo matubos o maligtas. Siya ang anak ng Diyos. Sabi ni John, pinatotohanan ko na siya ang anak ng Diyos. The only begotten Son of God. Nag-iisang tunay na anak ng Diyos. So tayo ba, hindi ba tayo anak ng Diyos? Binigay sa atin ang karapatan na maging anak ng Diyos. Dahil tinanggap at pinaniwalaan o sinampalatayanan natin ang Panginoon. Sabi ni John sa verse 12, ang sa kanya ay tumanggap at sumampalataya ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kung baga sa atin, sa panahon natin, ang tawag doon, legally, ampun. Okay? Siya ang anak ng Diyos. Nang ang mga alagad ay sumusunod, ang tawag nila sa kanya ay rabbi, or guro, or teacher. Mesiyas. Nakakita na namin ang Mesiyas, sabi ng isa. Pag ginamit po sa kanila yung salitang Mesiyas, naiintindihan na nila yon. Siya ang Kristo na ipinangako ng Diyos na magliligtas sa kanila. At eventually, magliligtas sa sangkatauhan. Siya ang hari ng Israel. Israel, ang inaasahang hari ng Israel. Dahil may inaasahan po silang hari na darating na mangunguna sa kanila. Pero yung magiging hari ng Panginoong Hesus hindi lang sa Israel, kundi sabi nga, kaya ang title niya sa Revelation, Hari ng mga Hari. The King of Kings is not just the King of Israel. And ang Panginoong Hesus mismo ang gumagamit lagi ng title na ito. Sinabi niya sa ending ng chapter 1 na siya ang anak ng tao. So meron na po tayong 7 pangalan na pagpapakilala ni John patungkol sa ating Panginoong Hesus. Next, 7 miracles o signs na pinakita ng Panginoong Hesus at pinatunayan niya na siya ay Diyos sa pamamagitan ng mga miracles or signs na ito na kanyang ginawa sa pagpapakita niya ng kanyang kapangyarihan. So mas madali po natin matatandaan ano ba yung 7 pangalan, ano ba yung 7 kapangyarihan, at mamaya may isa pa pong 7. Okay? Ano itong ginawang alak? Ang tubig sa kasalan. Naalala niyo po yun. 2nd week pa lang o 3rd week pa lang na pinag-aaralan natin na may isang kasalan, dinaluhan si Maria kasama ang Panginoon Hesus at ang kanyang mga alagad na ubos yung alak. Ibig sabihin, pinopromote ni Jesus Christ ang lasingan. Hindi naman po. Kasi po sa kanila, ang alak na nangyayari sa puro katas ng ubas. At ang celebration po noon, inaabot ng 7 to 8 days. Hindi katulad sa atin, pag may kinasal after ng reception, uwi na. Honeymoon na yung mag-asawa. Sa kanila po, hindi. Tuduhan yan. Lipi-lipi, ang kanang-kan. Sa atin, barabarangay ang dating. Noong kasalan sa Kana, naubusan ng alak. Kapag ka ganun po ang nangyayari, mailalagay sa napakalaking kahihiyan yung kinasal. Kaya ang ginawa ng Panginoong Hesus. Humingi siya ng tubig sa mga utusan. Punuin ninyo ng tubig yung mga banga, 6 na malalaking banga.
Sabi nga, 120 gallons ang napuno. At lahat ng yun ay ginawa niyang alak. Para magpatuloy ang pagdiriwang ng kasalan at hindi mailagay sa kahihiyan yung kinasal. At pagpapakita na rin ito ng Panginoong Hesus ng generosity ng kaharian ng Diyos. Okay? Pag pinagaling ang anak ng isang opisyal, ito po ay, kung di ako nagkakamali, nasa chapter 2 din, na ang isang opisyal ng pamahalaan, isang opisyal ng Imperyo Romano, ay meron po siyang anak na lalaki at may karamdaman. Pinuntahan niya ang Panginoon, Panginoon, pagalingin po ninyo ang anak ko kasi mamamatay niya. Sabi ng Panginoon, gagaling ang iyong anak. Umuwi ka na. Pinilit ba niya? O, opisyal ako ng pamahalaan. Sinabi ko sumama ka at pagalingin mo ang anak ko. Sumama ka. Hindi yan nangyari. Sabi ng Panginoon, umuwi ka na, mabubuhay ang iyong anak. Naniwala siya, sumunod siya, umuwi siya. No questions asked. Pag uwi niya, sabi ng mga alipin niya, Boss, saan anak ko? Gumaling na po siya kahapon. Naalala nito ngayong opisyal na ito, bay, ito yung oras na kausap ko ang Panginoong Hesus. Na sinabi niyang gagaling ng iyong anak. Totoo pala. Anong naging bunga nun? Siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya sa Panginoong Hesus. Next, pinagaling ang isang paralitiko. Ito po ay nangyari sa John chapter 5, na isang tao na paralisado sa loob ng 38 years na yata. 38 years na siyang paralisado at siya ay nagpunta sa isang, kumbaga sa Siloe. Sa Siloe ba? Bethesda. No? Parang lubluban yon. Naniniwala sila na yung lubluban na yun, pag kinalaw ka ng anghel at gumalaw ang tubig, paunahan, kung sino makababa doon, gagaling sa karamdaman. Okay? Itong paralisado, sabi ng Panginoon, gusto mong gumaling? Ang sagot niya, wala pong magdala sa akin sa tubig kapag nagalaw na ang tubig eh. Ang sabi ng Panginoong Hesus, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan. Gumaling siya yung oras na yun. Nakapaglakad na bitbit ang kanyang higaan. Kaya lang, ito yung naging ugat kung bakit ang mga religious leaders ay nagalit sa Panginoong Hesus. Alam niyo bakit? Dahil yun ay araw ng pamamahinga. Hindi ka pwedeng magtrabaho sa araw ng pamamahinga. Yung pagbubuhat niya ng kanyang higaan, para sa kanila, trabaho yan. Ang sinasabi sa lumang tipan, bawal na bawal magtrabaho ang sino man sa araw ng pamamahinga. Alam niyo po yung mga religious leaders, yung pag-interpret nila, naging exaggerated, naging OA. Ultimo yung pagdura mo sa lupa, bawal. Bakit? Para sa kanila, pagtatrabaho yan. Dumura ka sa lupa, pagtatrabaho. Alam niyo bakit? Ang interpretasyon nila, kapag dumura ka sa lupa, dinidiligan mo yung tanim. Kaya hindi pwede rin. Bawal din yun. Ganon sila ka-OA. Kaya sobrang daming kautosan na kailangan sundin ng mga tao, hirap na hirap sila. Okay? So dito, pinagaling ng Panginoong Hesus yung paralitiko, pero ito yung naging ugat kung bakit na galit sa kanya yung mga leaders kasi lumalabas, nilalabag ni Jesus Christ ang araw ng pamamahinga. It's very sacred day para po sa kanila yan. Okay? Next, pinakain ng mahigit 5,000 tao sa pamamagitan ng 2 isda at 5 tinapay. Ang miracle na ginawa ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda, mahigit 5,000 katao. Kasi sa Bible ang nakalagay, 5,000 kalalakihan ang napakain ng 2 isda at 5 tinapay. Hindi pa kasama sa bilang ang bata at babae. Sabihin na, more than 10,000, more than 15,000, it doesn't matter. What is important is, nagawa ng Panginoong Hesus na pakainin ng ganon karaming tao sa pamamagitan ng 2 isda at 5 tinapay. Sino makakagawa niyan? Pagpapatunay na siya ay Diyos. Lumakad siya sa ibabaw ng tubig. Nakita siya ng mga alagad. Nasa laot sila. Nakita nila ang Panginoon. Takot sila. Sino ba naman ang makakapaglakad sa tubig? Lalangoy sa tubig, oo. Pero ngayon, may mga gumagawa na niyan. Alam niyo ba, may mga gumagawa na ngayon yan. Lumalakad sa ibabaw ng tubig. Naglalatag sila ng salamin, ng glass,
Para kunyari lumalakad rin sila. Pero ito, isa sa himala na ginawa ng Panginoong Hesus. Pinagaling ang bulag. Chapter 9. Isang lalaki po na isinilang na bulag. Sabi ng mga alagad, Panginoon, Guro, sino po ba may kasalanan? Itong tao na ito o yung kanyang mga magulang? Bakit siya pinanganak na bulag? Doon po kasi wala pong nakakapagpagaling ng bulag. Nothing recorded ever na may bulag na gumaling. Itong tao na ito, pinagaling ng Panginoong Hesus. Anong ginamit niya? Alala nyo? Putik. Dumura siya sa lupa, gawa siyang putik, pinahid niya sa mata. Maghilamos ka. Nakakita yung bulag. Wala pong nakakagawa noon. At yung pinakauli, ay walang iba kundi si Lazaro, ang kanyang kaibigan, na nagkasakit, nagpasabi na ang mga kapatid, parang pinarating na yung balita, yung kaibigan po ninyo may sakit. Pero hindi agad nagpunta ang Panginoon. Dinilay pa niya. So, nung pinuntahan niya, 4 na araw nang patay si Lazaro. Bakit kaya 4 na araw? Kasi ang paniniwala po nila noon na ang isang namatay, ang kanyang kaluluwa ay gumagala pa sa paligid. So, maaaring on the 3rd day, pwede pang bumalik yung kanyang kaluluwa sa kanyang katawan at maaaring siya muli mabuhay. Kaya ginawa ng Panginoon, 4 na araw niya na, para wala na silang masabi. Patunay at yung kanyang kapangyarihan bilang Diyos ay kaya niyang buhayin yung patay. Kaya sinigaw niya kay Lazaro, bumangon ka o lumabas ka dyan sa libingan. Pang-pitong himala or sign na ginawa ng Panginoong Hesus na matatagpuan po natin dito sa aklat ni Juan. Okay? Itong pangalan, itong signs o himala o miracle na ginawa ng Panginoong Hesus. Next. Ngayon, bago ko ibigay yung isa pang 7, isang pangyayari sa Exodus nang inutusan po ng Diyos si Moses na palayain yung mga Israelita na inaalipin sa Egypt. Diba alam niyo yun? Inaalipin sila sa Egypto, pinahihirapan sila ng gusto, ilang daang taon na silang nandoon at sila ay inaalipin at sila ay umiiyak sa Diyos na sila ay iligtas at tulungan. Ang napili po ng Diyos na gamitin upang iligtas ang mga Israelita ay walang iba kundi si Moises. Ngayon, nung nag-uusap po ang Panginoon at si Moises, iniisip ni Moises, hindi siya mahusay magsalita. Sabi nga parang uutal-utal pa siya. Paano siya magiging spokesperson? Paano niya haharapin ng paraon o yung hari para ipakiusap na palayain na yung mga Israelita? Sino po ang sasabihin ko na nag-utos sa akin? Sabi ni Moises. Ang sabi ng Panginoon, ito ang sasagot mo. Sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga. Iyan po ang pangalan ni Yahweh. Ako. O sa English, I am. Okay? Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. Parang ang, di ba, pag hindi mo maiintindihan talaga, sabi mo, pinapunta ako dito, di ako nga eh. Ha? Ano ibig mo sabihin? Yun ang pangalan po ni Yahweh, I am. Kaya po pag ginagamit po ng Panginoong Hesus ito, dito sa Book of John, isa pa po ito sa dahilan kaya galit na galit sa kanyang mga religious leaders. Hindi lamang po niya iniisip nila na bina-violate niya yung Sabat. Hindi lamang nila nakikita, nilalabag ni Jesus yung araw ng pamamahinga, nagtatrabaho siya sa araw ng pamamahinga. Inaangkin pa niya na siya ang Diyos. Kaya ginagamit niya yung mga statement na I am. Ako. O ako nga. So, yun yung mga binato sa kanyang kaso, di ba? Blasphemy, yung nagagalit sila dahil nilalabag daw niya yung araw ng pamamahinga. Tapos, inaangkin niya, nakapantay niya ang Diyos. Kasi sinabi rin ng Panginoong Hesus, ako
at ang Ama ay isa. Nasa John din yan, chapter 10. Okay? Kaya talagang gigil na gigil sila. Ang lakas ng loob naman itong tao na ito na sabihin kapantay niya ang Diyos. Ang lakas ng loob naman ng tao na ito na labagin ang araw ng pamamahinga. At ang lakas ng loob naman itong tao na ito na gamitin ang pangalan ng Diyos na siya yun. Kaya sabi dito, kaya binalikan lang po natin yung Exodus, ang pag-uusap ni Moises at ni Yahweh, sabihin mo, isinugo kanino? Ako nga. Yun yung pangalan. Okay. Next. 7 kapahayagan naman. So si Jesus Christ na po ang nasalita dito. I am. Ako nga o ako. Sa chapter 6, ako ang tinapay ng buhay. Kailan niya sinabi ito? Pagkatapos niyang pakainin ng tinapay at isda yung libo-libo katao. Kasi yung mga tao sumusunod, di ba? Pagkatapos sila kumain, dami nila, nagpatuloy silang sumunod. Sabi ng Panginoon, huwag yung pagkain na sisira ang inyong intindihin. Kundi yung hindi nasisira. Ano ibig niyan sabihin? Siya ang kailangan nilang tanggapin. Sabi niya, ako ang tinapay ng buhay. Ilaw ng sanlibutan. Alam na natin yan. Tao ay namumuhay sa kadiliman, walang gabay, walang patnubay, dumating ang liwanag. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ang pintuan. Ito yung paglalarawan ng Panginoong Hesus. I am the gate or I am the door. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko o sa akin ay hindi mapapahamak. Kasi yung mga tupa ang nilalarawan po dito ni Jesus Christ yung mga tupa na papasok sa kanilang pulungan. Pag dumaan na sila dun sa pinto, safe na sila. Secured na sila. Protected na sila. Nino? Kaya ang sumunod doon ay, ako ang mabuting pastor. The shepherd protects, provides, takes care of the flock. And, higit lalo, ang mabuting pastol ay nakahandang ialay ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Sabi ni Jesus Christ dito sa chapter na to, ang mga upahan o yung mga swelduhan na pastol, hindi nila kayang ialay yung kanilang buhay. Bakit? Pag may dumating na lobo, hindi yung balon lobo yung wolf, na gustong patayin yung tupa, tatakbo yan. Pero kung yung totoong may-ari na may malasakit sa kanyang mga tupa, nakahanda siyang ialay ang kanyang buhay para protektahan yung kanyang mga tupa. Kaya sabi ni Jesus Christ, I am the good shepherd. Ako ang mabuting pastor. Ako ang pagkabuhay at muling pagkabuhay. Ito naman po ay yung kanyang, sabi ko kanina, si Lazaro namatay. Diba? Dito sinabi ng Panginoong Hesus, ako ang pagkabuhay at ang buhay. Sino mang namatay na nananalig sa akin ay muling mabubuhay. On the resurrection. Di ba si Jesus Christ on the third day muling nabuhay? Yan din po ang inaasahan ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Na yung, namatay ako, kaluluwa ko nasa langit, sa rapture, muling bubuhayin ng lahat ng mananampalataya, bibigyan ng bagong katawan. Ito po yung resurrection ng mga mananampalataya. Kaya sabi niya, ang sino mang sa akin ay sumasampalataya, siya man ay mamatay, siya'y muling mabubuhay. At dito rin sinabi ng Panginoong Hesus na ang sino mang nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Ibig sabihin, hindi mamamatay yung kanyang kaluluwa o yung kanyang spiritual na kalagayan sa harapan ng Diyos. Alam niyo ba, ang isang tunay na sumampalataya kay Kristo, minsanan lang siyang mamamatay, pero 2 beses po siyang isisilang. Pero ang hindi sumampalataya kay Kristo, minsan lang siyang isinilang at 2 beses siyang mamamatay. Malinaw? Padaliin po natin. Bakit ba ang isang mananampalataya, ang isang tunay na sumampalataya kay Kristo, 2 beses isisilang, pero 1 beses lang mamamatay?
Itong isang beses na kamatayan na ito ay walang iba yung kamatayan ng ating physical na katawan. Kung may karamdaman man yan, o edad man yan, o ano man dahilan, mamamatay kang minsanan itong katawan mo. Eh bakit dalawang beses kang isisilang? Unang pagkasilang mo nung ililuwal ka ng ina mo sa mundo na ito. Ano yung pangalawang pagkasilang mo? Yung ang sinasabi ng Panginoong Hesus, John chapter 3, kay Nicodemo, you must be born again. Kinakailangan ninyong isilang na muli. So, ibig sabihin, sa chapter 3 na ito, nililinaw ni Jesus Christ kay Nicodemo na ang pagiging born again ay hindi isang relihiyon. Ang pagiging born again ay isang pagbabago o muling pagkasilang mo mula sa dating makasalanan, isa ka ng bagong nilalang. Hindi ka babalik sa sinapupunan ng nanay mo na ganyan ka nakalaki. Asan nanay ko? Laki ko na ba, babalik ako sa sinapupunan ng nanay ko? Hindi ganon! Spiritually, muli akong isisilang. Okay? So tandaan po natin, nandito sa chapter 3 yan ng John, yung sinabi ng Panginoong Jesus, you must be born again. Hindi sinabi ng Bible na you must be a member of a born again religion. Hindi ganon. Kinakailangan nyo na muling ipanganak. So, ito po, no? Kaya yung mananampalataya, isang beses lang siyang ipanganganak, ay dalawang beses siyang ipanganganak, pero isang beses lang siyang mamamatay. Yung kamatayang pisikal. Pero ang hindi sumampalataya, ang ayaw sumampalataya sa Panginoon, isang beses lang siyang isisilang, pero dalawang beses siyang mamamatay. Isang beses sinilang, niluwal lang nanay. Ano yung unang kamatayan? Kamatayan ng katawan. Ano yung pangalawang kamatayan? Yung pagpunta sa apoy ng impyerno. Binanggit po yan sa Revelation chapter 21. So anong gugustuhin natin? Dalawang beses tayo isilang, isang beses mamamatay, o dalawang beses tayo mamamatay, isang beses tayo isisilang? Siyempre, dalawang beses sisilang. At isang beses lang tayo mamamatay. Kaya itong katawan natin na ito, lilipas yan. At papalitan na ng Panginoon ng isang bago, panglangit, hindi namamatay at hindi nagugulok. Okay? Ako ang daan, sabi ni Jesus Christ, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Alam niyo karugtong yan? Walang makararating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. So, ibig pong sabihin, hindi po siya isa sa mga daan. Siya lamang ang tanging daan. Kasi kung ang isa sa mga daan ay magpakabait ka na magpakabait para makarating ka sa langit, nagsinungaling na si Jesus Christ dito. Ang isa sa daan ay maging bahagi ka ng isang religion, nagsinungaling ang Panginoong Jesus dito. Malinaw po ang sinasabi ng Panginoon, ako ang daan. Walang makararating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Isa lang talaga ang daan. Sino? Ang ating Panginoong Jesus natin. Kinakailangan mo na manalig kay Kristo. Kinakailangan mong sampalatayanan na siya ang anak ng Diyos. Siya ang tagapagligtas. Siya ang Kristo, ang Mesiyas, na magliligtas sa katawan. Ang Kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tunay na puno ng ubas. Sabi ng Panginoong Hesus, ako ang tunay na puno ng ubas. Anong nilalarawan niya rito? Siya yung katawan ng puno at yung kanya mga alagad ang mga sanga. Kailangan, kung ikay tagasunod ka ni Kristo, connected ka sa Kanya, para ka isang puno, nakakabit ka pa rin sa katawan para ka isang sanga na nakakabit pa rin sa katawan ng puno. Kasi kung ikaw ay isang sanga, na nahiwalay ka na doon sa puno, ano mangyayari sa eventually? Tutuyot ka, mamatay ka, susunugin ka na. At dito sa chapter na ito, sa chapter 15, paulit-ulit na sinasabi ng Panginoong Hesus sa kanila, manatili, manatili, manatili kayo sa akin. At dito rin sinabi ng Panginoong Hesus na kung kayo ay hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Apart from me, you can do nothing. Sabi ng Panginoong Hesus.
Kaya ako, ang puno, ang tunay na punang kubas, kinakailangan kayo ay manatili. We should be connected to the tree. Kung tayo ay sanga, kailangan konektado tayo sa puno. Kailangan nakakabit tayo doon sa puno. Okay? So, natapos na po natin yung pito-pito-pito na kapahayagan ni Juan patungkol sa ating Panginoong Hesus. Siya, salita ng Diyos, ang kordero ng Diyos, ang anak ng Diyos, ang guro, ang Kristo, ang hari ng Israel, ang anak ng tao. At sa mga miracles na kanyang ginawa at ang kanyang kapahayagan na ako, ginamit niya yung name na I am, na alam ng mga Israelita ang ibig niyang sabihin na pinatutukuyan niya na siya ang Diyos. Kaya sila ay galit na galit sa kanya. Okay, next. Tapos na po tayo sa pito-pito. Ngayon, pupuntahan na po natin yung mga huling chapter. Ito yung mas fresh po sa atin. Ito yung mga huling kabanata na pinag-aralan natin. Chapter 13 to 21, pero hindi po natin masyadong matagal dyan. At papasadahan lang po natin ang mabilis. Chapter 13, naalala po natin na hinugasan ng Panginoong Hesus ang paa ng kanyang mga alagad. Pagpapakita na ako na inyong guro, ako na inyong Panginoon, ibinaba ko ang aking sarili upang hugasan ang inyong mga paa. Sino ba gumagawa ng panahon na yun? Ang gumagawa lamang po niya ay mga alipin. Pero ibinaba po ni Jesus Christ ang kanyang sarili to be an example sa kanyang mga alagad na ito rin ang gagawin ninyo sa bawat isa. Kasi kung hindi nagbigay ng halimbawa ang Panginoon, ibig sabihin pala, pag mataas ka. Pero hindi. Siya na ang kataas-taasan, hindi at ibinaba niya ang kanyang sarili upang hugasan ang paa ng kanyang mga alagad. Ito po yung kanyang pag-uumpisa ng pagpaparamdam, pagpapakita at pagsabi sa kanyang mga alagad na siya ay babalik na sa Ama. Okay? Chapter 14, dito po ipinangako ng Panginoong Hesus na sa kanyang pag-alis, ay meron namang kapalit ang Panginoon. Kasi, biruin mo, nung nagkatawang tao si Jesus Christ, may limitations po siya. Kasi tao eh. Diyos siya, pero tao din. Anong naging limitation niya? Hindi siya pwedeng nasa iba't ibang dako sa lahat, isang pagkakataon na lahat ng dako andun siya. Hindi. Kasi limited siya bilang tao. Pero sa kanyang pagbalik sa Ama, ipinangako niya ang banal na Espiritu. Sabi dito, napakaganda po, pakinggan nyo. John chapter 14, verse 15, nga sa mga sumusunod. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking utos. Dadalangin ako sa Ama upang kayo ay bigyan niya ng isa pang patnubay. So pagbalik ni Jesus Christ sa Ama, meron siyang patnubay na ibibigay kanino? Sa mga alagad. Patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Napakalinaw. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit, nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. So dito po, patunay ng Panginoong Hesus na ang banal na Espiritu ay mananahan sa mga alagad niya. At mananatili, sabi, magpakailanman. Anong trabaho ng banal na Espiritu? Sabi dito, ngunit ang patnubay, sa verse 26, ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng mga sinabi ko. So, dito na nga po, alam po natin ang gampanin ng banal na Espiritu sa atin, ang nagpapaalala sa atin ng kalooban ng Diyos sa buhay natin. Siya ang nagtuturo, gumagabay at pumapatnubay. Mananatili, magpakailanman, at kasama ng mananahan sa atin. Okay? Yan po ang ipinangako ng Panginoon. If I leave you, hindi ko kayo iiwanan na parang mga ulilang lubos.
merong patnubay ay susugo ang Ama na siyang mananatili sa bawat isa sa iyo. Kaya alam niyo po, every time nagpe-pray tayo, sinong guide natin? Ang banal na Espiritu pumapatnubay sa atin every time na nananalangin tayo sa Panginoon. 15. Winawarningan na po ng Panginoong Hesus na ang kanyang mga alagad ay kamumuhian ng sanlibutan. Pero sabi niya, bago nila kayo kinamuhian, ako na ang una nilang kinamuhian. Alam niyo ba, hanggang sa panahon na ito, mga Kristiyano, kinamumuhian ang mundo. May mga lugar na kung saan may nagpapahayag ng salita ng Diyos, tapos may lalaki, tumigil ka, walang kwenta yung pinagsasabi, walang gusto makinig sa'yo. Mga ganun. Hindi totoo yung Diyos niya, ganyan. Marami. Sabi ng Panginoon, namumuhian nila kayo. Pero bago nyo dinanas yan, dinanas ko na yan. Sa chapter 16, itong mga hirap na ito, itong mga lungkot na inyo na inyong daranasin, alang-alang sa akin, ay mapapalitan ng kagalakan. Actually, buhay pa tayo, nararanasan na natin yung kagalakan, tama? The joy of salvation, dahil alam mo na niligtas ka ni Kristo, alam mo na tinubos ka ng Panginoong Hesus, at saka nakapahamakan. Kaya nananatili ang kagalakan sa iyong puso. What more pagkatapos ng buhay dito? Yung inaasahan natin na lahat ng ipinangako ng Panginoon na daranasin sa Kanya ay sumampalataya. 17. Ito po, sa buong chapter 17, ito naman po yung pananalangin ng ating Panginoon. Panalangin sa Kanyang sarili, para sa Kanyang sarili, para doon sa Kanyang mga alagad. Yung mga nananalig, nagtitiwala sa Kanya, nakasama niya. At gayon din, sa future believers, walang iba kundi tayo, ay pinanalangin na po ang Panginoong Hesus. Sa chapter 17. 18, ito na po yung mga huling oras. No? Tandaan natin, no? Nananalangin si Jesus Christ, nandun sila sa halamanan, kasama niya sila Peter, di ba? Tapos dinakip siya. Sino kasama ng mga sundalo, mga kawal? Si Judas. Dinakip ang Panginoon, tapos nilitis po siya. Illegal. Kaya nilagay ko po rito, he was tried. Nilitis po siya ng illegal. Yung pagkakatakip sa kanya, illegal. Yung paglilitis sa kanya, dun sa bahay ng punong pari, illegal. Kasi galit na sila, hindi na nila mapigil yung kanilang sarili. Gusto nila mapahuli at eventually gusto nila maipapatay ang ating Panginoong Hesus. At talagang, ito rin naman sinabi na rin naman ng Panginoon yun Ito na yung panahon. Okay? Chapter 19, dinala siya kay Pilato. Ano sabi ni Pilato? Wala akong makitang dahilan para parusahan ng tao ito. Pabalik-balik siya, papasok sa loob, kakausapin si Jesus. Lalabas, sasabihin niya, wala akong makita. Sige nga, pag hindi mo siya hinatulan, hindi ka kaibigan ng emperador, susubong ka namin kay Caesar. Kaya naghugas po siya ng kamay. Wala akong kinalaman sa dugo ng tao na ito. Though hindi ito nabanggit sa dyan, sa ibang book, no, binanggit yun. O sige na nga, payag na siya. Hatulan ng kamatayan o pagkapako sa krus ng ating Panginoong Hesus. Hindi po siya nanindigan sa kung ano ang alam niya na tama at mabuti. Nagpadala po siya sa pressure ng mga tao. At doon na nga rin po, ang pagpapatuloy ng chapter 19, ang Panginoong Hesus ay nipakaw sa krus, matay siya, at inilibing. Sa chapter 20, pinag-usapan na po natin yung yung bukang liwayway ng unang araw ng isang linggo ng ating Panginoong Hesus ay muling nabuhay. Wala nang laman ng libingan. Di ba, pumunta si Mary Magdalene, wala na ang Panginoon dito. Tinawag si John, tinawag si Peter. Pagpunta nila, wala ang Panginoon. At ang ginawa ng Panginoon, unti-unti magpakita siya sa mga alagad. Pinatunayan na, unang pagpapatunay, walang laman ng libingan. Pangalawa, physically nagpakita siya sa mga alagad. Pero, yung kanyang pagpapakita, ibang katawan na yun. Ang ibig ko sabihin, ibang katawan, ito na yung katawan panglangit. Ito na yung mangyayari sa atin kapag muli na tayong binuhay ng Panginoon. Dadalhin niya na tayo sa kanyang kaharian. Nang may katawan. Kasi mauuna yung kaluluwa. Pag namatay ka ngayon, kaluluwa muna nandun. Pero sa muling pagparito ng Panginoon, kukunin ang lahat ng Kristiyano, bagong katawan. Katawang
panglangit. So, si Jesus Christ po ang unang-unang dumanas ng binagong katawan. Okay? Pakita siya sa mga alagad at doon nga, pinatunayan niya sa loob ng 40 days, nagpakita siya sa iba't ibang mga tao to prove na siya ay muling nabuhay. At sa John chapter 21, pinag-usapan natin, last week lang, dito tayo nagtapos na ito po yung pagpapatuloy niyang pagpapakita kay Thomas, sa iba pang mga alagad na siya ay muling nabuhay at gayon din, dito niya kinausap si Peter. Dahil si Peter, alam po natin na nabigo sa kanyang katapangan. Sinasabi niya, Panginoon, nakahanda akong mamatay para sa iyo. Panginoon, handa akong ibigay ang aking buhay para sa iyo. Pero nangyari, tumilaw kang manok, o bago tumilaw kang manok, 3 beses niyang itinatwa, nakilala kasama niya, Panginoon. Pero, sa kabila nun, dito sa chapter 21, makikita natin, ipinanumbalik siya ni Jesus Christ sa kanyang kalagayan. Dahil mayroong magandang plano ang Panginoon kay Peter. Siya ang unang ginamit upang magsimula ang church. Kalipunan ng mga mananampalataya ng ating Panginoon Jesus. Sinumbatan ba siya ni Christ? Meron ba kayo naalalang binasa natin na sinumbatan siya ni Jesus? Wala. Sabi ng Panginoon, Peter, mahal mo ba ako? Opo. Alagaan mo aking tupa. Peter, mahal mo ba ako? Opo. Pakainin mo aking tupa. 3 beses ganun na nangyari. Walang nangyaring panunumbat. Sabi ko sa iyo, kakailangan mo ako eh. Walang ganun. Ipinapanumbalik siya ng Panginoon dahil, ano bakit? Ang concern po ng Panginoong Hesus sa buhay ni Peter, hindi kung ano yung nagawa niya nung nakaraan. Ang concern ng Panginoon sa buhay ni Peter, kung ano yung gagawin niya sa hinaharap. What Peter will do in the future for the glory of God. Sa ating mga kapatid, lahat po tayo napakadilim, napakarumi ng ating nakaraan. Ang dami nating kasalanan, ang bibigat ng kasalanan natin. Iba-iba nga lang tayo ng istorya. Pero lahat yan, kung titignan mo, ang pangit. Pero hindi yan ang pakialam ng Panginoon. Ang pakialam ng Panginoon na tayo ngayon, na nananalig sa Kanya, sumasampalataya sa Panginoong Hesus, kung ano yung gagawin natin para sa kapurihan ng Kanyang pangalan. Na magamit natin yung buhay natin para maluwalhati ang ating Panginoon. Magamit ang buhay natin, ipagamit natin sa Panginoon upang maabot ang ibang mga tao ng Kanyang mga salita. Ang sabi ng salita ng Panginoon, di ba? I will remember their sins no more. Hindi niya naaalalahanin yung kasalanan natin. Binayaran niya na sa cross, minsanan para sa lahat. Yung kasalanan mo, kasalanan ko, kasalanan nating lahat, hindi niya na ipapaalala sa atin. Ang nais niya, sa mga darating na oras at dating na panahon, kagaya ni Pedro, magamit yung buhay natin. Kung paano ginamit niya si Pedro mightily, ginamit niya si Pedro para sa kanyang kaluwalhatian. Kaya po ang concern ng Panginoon. Kaya si Peter, doon natapos yung chapter 21, actually yung buong book na pinapahayag na sabi ni John na sa sobrang daming ginawa ng Panginoon. Bagamat hindi lahat nakasulat doon sa book na yon. Sobrang daming ginawa ng Panginoon. At babalikan po yung layunin niya. Kaya niya isinulat yon upang sumampalataya kayo na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. Dahil sa pananampalataya na ito, dahil sa kanyang biyaya, kayo ay magkakaroon ng buhay. Mga kapatid, kahit anong kasalanan pa ang nagawa natin dati, anong bigat, anong dami, tabunan na yan. Kailangan ngayon sa buhay natin, umarap tayo sa Panginoon, pinagsisisihan natin ang lahat ng ating ginawa. Pananalig kay Kristo. Nais ko, Panginoon, makasalanan ako. Panginoon, mapapahamak ako. Kailangan ko na magliligtas sa akin. Alam na po natin ang layunin ni John. Kailangan ko na magliligtas sa akin. At merong nagligtas, merong nagbayad, mayroong tumubos. Anong gagawin mo? Magdidesisyon ka sa buhay mo. Sasampalataya ako kay Kristo bilang aking Panginoon
ang aking tagapagligtas.